Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papinupuri ka namin. Iyo, Puri sa Panginoon. iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, isinsana'y malaw na silang nagdaramit ng sako at naupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng taga-Tiro at Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kahapon sa ating ebanghelyo ay narinig natin kung paanong si Jesus ay pumili ng 72 at sila'y sinugong dala-dalawa. No? Sinugo sila upang ipahayag sa mga tao na sila'y magsisi sa kanilang kasalanan at magbalik loob sa ating Panginoon. No? So paano ba nagpapakita ng pagsisisi ang mga tao noong una? Noong panahon ng Lumang Tipan, ang ginagawa nila, nabanggit ito sa Ebanghelyo, sila'y nagdadamit ng sako. Alam natin, ang sako ay makati. At sila'y naglalagay ng abo sa ulo, no? Abo. At sila'y umuupo sa lansangan sa ilalim ng init ng araw. At kanilang pinagsisigawan, "Ako'y makasalanan." In public. Diba? Nakakahiya yun, diba? In public. At nung panahon naman ng mga unang Kristiyano, ang kanilang ginagawa, they confess their sins to their community, to the whole community. Kumbaga, kung ako'y nagkasala, kailangang ihingi ko ito ng tawad sa aking sambayanan, sa aking munting Kristiyanong sambayanan. Also in public. Okay? Nakakahiya din, di ba? Alam nyo, may mga gumagawa pa rin ganyan. Meron pa rin mga community na ganyan pa rin ang kanilang practice. Isa na nga ay ang neo-catechumenate. No? They do that. They confess their sins and they ask for the forgiveness of their community. Okay? Subalit sa ngayon ay hindi na ganyan. No? Pinadali na ito ng simbahan. All we need to do is to go to the head of our parish community, the priest. No? Ang gagawin na lamang natin ay magpunta sa pari na kumakatawan sa buong sambayanan at sa kanya natin ikukumpisal ang ating kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos at sa kapangyarihang ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga pari ay natatanggap natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. No? So mas madali na compared dati na you do it publicly, na talagang embracing humiliation. Subalit ngayon ay hindi na ganon. No? Tapos, meron pa ngang seal of confession, the seal of secrecy, na itinataya ng pari ang kanyang buhay upang itago ang kanyang mga narinig sa kumpisalan. No? Okay? So, paano ngayon? Pandemya, no? Hindi ka basta-basta nakakalapit dahil nga tayo pinagbabawalan, social distancing. Paano ngayon? Ang ating mga sakramento, gaya halimbawa ng misa, okay, kayo naririto physically. Subalit, paano yung mga hindi nagpupunta simbahan online? Sapat na ba ito?
Unang-una, maging malinaw sa atin mga kapatid na ang sakramento, para maging sakramento, kinakailangan ay physically present. Andun ka at tinatanggap mo ang sakramento physically. Kung ito'y virtual, it cannot be considered a sacrament. That is why online masses cannot be a replacement. No? It cannot replace the physical presence, no, when you are in the mass physically. Kaya nga we consider online masses as devotional, but not sacramental. It cannot be a replacement. Sapagkat, yun nga, kung online masses ka, for example, ay virtual din ang iyong komunyon, no? Spiritual communion. You cannot take the Lord physically in the communion. So, paano pagkumpisal? No? Paano pagkumpisal? Unang-una, siyempre, iniingatan natin ang bawat isa. No? Kaya nga ngayon, medyo restricted kami sa mga sick call. No? Pag may mga nagre-request ng sick call, kinakailangan talagang tiyakin na walang may COVID sa bahay. Kasi isa lang ang may COVID sa bahay, di apektado ka na. So ang pinakamabuti niyan ay if people can bring their sick to the hospital, I'm sure they can bring their sick to the church. After all, the church is a hospital for the sinners. Okay? Tapos ang ginagawa natin, pinapasulat namin yung mga kasalanan. Kasi iniiwasan natin yung droplets, yung saliva droplets, di ba yun ang iniiwasan natin? So we recommend that they write their sins in a piece of paper and then the priest will just read it. Ang sasabihin lamang ng penitent ay yung simula. Bless me, Father, for I have sinned. My last confession was 1 year ago. And then we will just read the sins. And then we will give whatever is the advice or the penance, and then we give the absolution. So ganun po ang ginagawa natin. Kung sick call naman, kung kaya namang dalhin sa simbahan, much better. Kasi here we are better protected because of the space. Okay? So yun, ginagawa natin yung anointing of the sick sa church. So ganon, siyempre kailangan nating ingatan pare-pareho, no? Kasi kaming mga pare, we are not exempted from COVID. Pare-pareho lang ho tayong at risk of being infected. So kailangan po ay iniingatan natin ang bawat isa. Wala tayong gustong nahahawahan, kaya iniiwasan natin yung nakakahawa. Okay? So natutuwa tayo at muli tayong nagbukas ng ating simbahan after a period of quarantine. And kahapon kami ay nagpa-swab to make sure na before we open today, ay gusto naming makatiyak na we are all COVID-free. Na? So tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. So muli mga kapatid, ang babala ng Panginoon sa Ebanghelyo, no, tayo ay tinatawagan upang magtalikuran ng kasalanan at magbalik loob sa Panginoon sa paraang ipinag-utos ng Panginoon. At yun ay sa pamagitan ng sakramento. No? Kaya samantalahin natin ang pagkakataong ito na binibigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng simbahan.